Magandang hapon po mga kabex. Mag-update lang po tayo regarding sa clarification ng LTO. So, ito po hindi na po usaping decibels, no? Noise. Ang usapin ngayon is yung road safety certification ng ating mga modification, no? Kung mayroon tayong pinalit po sa mga parts and accessories po. Ang sasabi kasi ng LTO, ang sabi ng LTO ay kailangan sumunod ang lahat ng aftermarket parts sa umiiral na regulasyon at may kaukulang dokumento upang maiwasan ang apprehension. So maraming nagtatanong, sir, ang mga parts kasi ng mga may tumawag sa atin, no, isang followers natin, no, ang sabi niya, sir, karamihan kasi ng mga aftermarket pipes ngayon, lalo na yung mga ginagamit sa mga circuit concept and then mga racing, ayan, and then sa mga tinetest ko or kinecheck ko na mga pipes is coming from abroad, no? Ang karamihan yan is Taiwan, meron din Thailand and Indonesia. So kung yun ang manufacturers and assemblers, dun ba kami kukuha? So which is napakabigat na pasanin ng mga motorista natin, no, mga rider community. Siyempre bumili sila before, wala silang nakuwang mga road safety. Ang meron lang sila magaling po doon sa PMBIC, sa mga inspection center, na pumasa sila doon sa emission test po, no. Kasama rin po diyan yung noise, no, na decibels na up to 99. So sir, natanong nila, sir, paano kami kukuha niyan? Siyempre, kung ang palisiya ng LTO is galing dun sa manufacturer saka sa mga nag-assemble, kung galing sa abroad, di kawawa naman yung mga saan nila hanapin yung mga certification ng road safety. Ngayon, ang sinabi ko lang, sir, baka yung mga may-ari o ng mga negosyante dito na nag-import, baka makakuha sila ng mga certification na galing po doon sa company abroad. So siguro meron silang pag-uusapan yung may-ari para makakuha ng certification. Magbibigay naman siguro ng certification yan. Kasi ang kawawa dito si Pedro sa Juan, no? Pasanin yan. Kasi kung uhulihin, nagtatanong yung iba, sir, ang road safety niyan, bakit yung single motor lang? Ang daming mga four wheels dyan, and then yung tricycle, ang daming pinalitan, ang daming inassemble, hindi naman hinuhuli. Yun ang mga tanong nila, no? So siguro pag-uusapan pa lalo yan, lalo na lang umiinit yung usapin dun sa tatambutso na yan, no? Hindi na lang kasi kung ang talagang pinaka-problema ingay, kung gusto na ibaba nila. Ang usapan ngayon hindi. Kung naka-aftermarket ka, huhulihin ka. Alam, malabas ngayon is stock pipe lang. Siyempre, magpapalit ka kasi maraming mga, sir, nasira po ng ganito, nasira yung tubo. Pag pinalitan mo, kailangan mo ba ng ano yan? Kung gumagawa lang yan sa mga talyer-talyer na nandyan sa magilid-gilid. Dahil si Pedro Saksiwan, hindi naman malaki kinikita niyan. Ayun ang mga problema natin mga community rider ngayon, ha? So maghihintay pa rin tayo, no, ng update para dun sa ating mga kababayan. Naghihintay ng kasagutan o update from sa mga manufacturers, no, kung saan nila binili yung kanilang mga power pipe, aftermarket pipes, and then yung mga muffler nila. Mga kabigs, hindi po tayo kumakampi po dun sa mga mali, no? Hindi tayo kumakampi sa mga kamote at sa mga tolongges. Ang importante po dito ay yung tamang proseso. Siguro ang pinaka the best niyan, no, siguro i-hold lang muna lahat ng pag-usapan muna lahat. Hindi yung lahat inuhuli na muna ng hinuhuli, no? Siguro yun makakatulong po. Hold lang muna tapos mag-announce po kung ano nararapat po gawin. Kasi talagang kawawa po yung mga maliliit na motorista, sa totoo lang. Yun lamang po at maraming salamat mga kabex.